Magandang buhay, mabuting tao. Ngayon, ating tatalakayin kung ano ang subcontracting scheme. Ang subcontracting scheme ay paraan kung saan ang isang kumpanya ay kumukuha ng ibang tao na tinatawag na subcontractor para gawin ang ilang bahagi ng trabaho na hindi nila kaya tapusin kung ayaw nilang gawin mismo. Hindi empleyado ng kumpanya ang subcontractor, pero binabayaran sila para matapos ang trabaho. May dalawang uri ng subcontracting scheme. Una, ang labor-only contracting. Ang subcontractor ng labor-only contracting ay nagbibigay lang ng mga manggagawa pero ang kumpanya pa rin ang bahala sa lahat ng iba pa. Ang labor-only contracting ay isang uri ng kasunduan kung saan ang isang kumpanya ay kumukuha ng subcontractor para magbigay ng mga manggagawa lamang. Pero ang pangunahing kumpanya pa rin ang may control at may responsibilidad sa trabaho. Sa madaling salita, hindi talaga independent o may sariling kagamitan ang puhunan ng subcontractor. Sila ay nabibigay lang ng mga tao upang gawin ang mga trabaho. Sa labor-only contracting, una, walang sapat na kagamitan o puhunan ng subcontractor. Sila ay umaasa sa pangunahing kumpanya para sa lahat ng kagamitan o materyales na kailangan para matapos ang trabaho. Pangalawa, direktang kontrol ng pangunahing kumpanya. Bagaman ang mga manggagawa ay inupahan sa pamamagitan ng subcontractor, ang pangunahing kumpanya pa rin ang nag-uutos kung paano gagawin ang mga trabaho. Pangatlo, hindi independent ang subcontractor. Dahil wala silang sariling kagamitan at wala rin silang kakayahang kontrolin ang trabaho, ang subcontractor ay halos katulad lang ng ahente ng pangunahing kumpanya na nagbibigay ng manggagawa. Bakit ito mahalaga? Ang labor-only contracting ay madalas na ginagamit ng kumpanya para iwasan ang pagbibigay ng karapatan at benepisyo ng karaniwang sanang natatanggap ng regular na empleyado tulad ng SSS, PhilHealth at iba pang benepisyo. Dahil dito, marami sa mga manggagawa sa ilalim ng ganitong kasunduan ay hindi nakakakuha ng tamang proteksyon sa trabaho. Legal nga ba ito? Sa Pilipinas, ang labor-only contracting ay bawal. Ayon sa Department Order No. 174 na ipinatupad ng Department of Labor and Employment or DOLE, ang ganitong uri ng kontrata ay tinuturing na illegal dahil ito ay madalas na ginagamit para sa pagsasamantala sa mga manggagawa. Ang layunin ng batas ay protektahan ang mga empleyado mula sa maling uri ng mga kontrata na nag-aalis ng kanilang karapatan at benepisyo. Sa halip, ang pinapayagang uri ng subcontracting ay ang job contracting, kung saan ang subcontractor ay may sapat na kapital, sariling kagamitan at responsibilidad sa trabaho. Pangalawa, ang job contracting. Ang subcontractor ng job contracting ang gumagawa ng buong trabaho kasama ang mga kagamitan at manggagawa. Ano naman nga ba ang job contracting? Ang job contracting ay isang uri ng kasunduan kung saan ang isang kumpanya na tinatawag na principal ay kumukuha ng isang subcontractor para tapusin ang isang tiyak na trabaho o proyekto. Ang malaking kaibahan ng job contracting kumpara sa labor-only contracting ay ang subcontractor ay may sariling kagamitan, puhunan at kontrol kung paano ito gagawin. Hindi sila umaasa lamang sa pangunahing kumpanya para magawa ang proyekto. Mga katangian ng job contracting. Una, may sariling kapital at kagamitan ang subcontractor. Ang subcontractor ay may kakayahang mag-supply ng mga materyales at kagamitan na kinakailangan upang matapos ang proyekto. Hindi sila nakadepende sa principal para sa mga ito. Pangalawa, independent o malaya sa kontrol ng principal. Bagaman ang principal ay nagbibigay ng trabaho, ang subcontractor ay malaya sa paraan ng kanilang pagpapatakbo at kung paano nila isasagawa ang mga proyekto.
May kalayaan silang pamahalaan ang mga detalye ng trabaho basta't natutugunan nila ang mga kondisyon at pamantayan na itinakda ng prinsipal. Pangatlo, trabaho, hindi manggagawa lang ang pinagkakatiwala. Sa job contracting, ang subcontractor ay hindi lamang nagbibigay ng mga tao o manggagawa, kundi sila rin ay may responsibilidad sa buong proseso ng paggawa ng mga trabaho. Maaari itong kasama sa pagbibigay ng materyales, pagsasagawa ng trabaho, at pagsisigurong tapos ito sa tamang oras. Pang-apat, tiyak na trabaho o proyekto. Ang job contracting ay para sa mga tiyak na gawain o proyekto na may malinaw na simula at pagtatapos. Halimbawa, ang principal ay maaaring kumuha ng subcontractor upang itayo ang isang gusali o gawin ng isang bahagi ng malaking proyekto tulad ng paglalagay ng kuryente o pagpapatayo ng mga pader. Bakit pinapayagan ang job contracting dito sa Pilipinas? Legal at pinapayagan ang job contracting sa Pilipinas basta sumusunod ito sa alintuntuning itinakda ng Department of Labor and Employment or DOLE. Ang mahalagang pagkakaiba ay ang subcontractor ay independent at may sariling kakayahan na tapusin ang trabaho. Ito ay naiiba sa labor-only contracting na ipinagbabawal dahil wala itong sapat na kalayaan, ang kapital at madalas ginagamit para maiwasan ang pagbibigay ng benepisyo sa mga manggagawa. Proteksyon ng mga manggagawa. Sa job contracting, dapat siguraduhin na ang manggagawa ng subcontractor ay tumatanggap ng tamang benepisyo tulad ng minimum wage, SSS, PhilHealth, at iba pang karapatan sa ilalim ng batas. Ang principal ay hindi direktang employer ang mga manggagawa ng subcontractor, pero maaaring maging responsable ang principal kung lalabag din ng subcontractor ang karapatan ng mga manggagawa nito. Halimbawa ng job contracting. Kung ang isang malaking kumpanya ay nagpapatayo ng gusali, maaaring kumuha sila sa isang subcontractor para sa parte ng construction tulad ng paggawa ng konkretong haligi. Ang subcontractor ay may sariling gagamitan tulad ng mga makinang panghalo ng semento at sila ay namamahala kung paano ito isasagawa. May sarili din silang tauhan na magtatrabaho. Sila ay ang responsable sa mga ito. Sa ganitong paraan, ang pangunahing kumpanya ay natutulungan na kumpleto ang proyekto na hindi kailangan alamin ang bawat maliit na detalye ng paggawa. At ang subcontractor ay may responsibilidad na siguraduhin na ang trabaho ay may matatapos at maayos. Uli, ang subcontracting scheme ay paraan kung saan isang kumpanya ay kumukuha ng ibang tao o subcontractor para tapusin ang mga karagang proyekto. At ang subcontracting scheme ay may dalawang uri na ang labor-only contracting at ang job contracting.